Hello mga kauong, welcome to my channel Franz TV. Ngayon ay gagawa tayo ng F0 o mother spawn at F1 na planting spawn. Gamit ang tobacco midribs, banana leaves at composted sodas. Bale, ito yung naging resulta sa ginawa natin sa bidyong ito. Ang F0, ito yung ginagamit natin o pang transfer para makagawa ng planting spawn na F1. Yung F1 o planting spawn, yun yung ginagamit mo para makapatubo ka ng kabuting saging. Tapusin ang bidyong ito para masundan ang paggawa ng F0 at planting spawn. Gawin mong itong business sa inyo. Pwede kang magbenta ng planting spawn at magpatubo ng kabuting saging. Kung napapansin mo, may amag siya, spider web o sapot-sapot. Manipis lang siya. Hindi tulad ng oyster mushroom fruiting bag o oyster spawn na makapal yung puti. Yun yung nagkaiba nila mga kauong. Kaya simulan na natin mga kauong. Kaya, let's go! Ito yung tobacco midribs o waste material lang ng mga nagtatabako. Mahahanap mo ito sa NTA o National Tobacco Administration o sa factory ng mga nagtatabako. Maghanap ka ng NTA na malapit sa inyo para magtanong ka. Sa unang araw, maglagay ng isang batya o isang palanggana. Ibabad muna natin sa tubig ng 1 oras bago tadtarin o i-chop. Mahirap kasing tadtarin kapag dry pa siya. Mas madaling mag-chop kapag naibabad mo ng 1 oras. Punuin natin. So, ayan. Ibabad natin ng 1 oras mga kauong. Pagkatapos ng 1 oras, tadtarin natin ng 2 to 3 inches para mas madaling ilagay sa plastic kapag magbaging tayo mamaya. Kapag natadtad mo na siya, ibabad natin sa tubig na may apog. Ibabad natin ito ng 3 araw. Kapag nalagyan mo na ng tubig, maglagay tayo ng hydrated lime o apog. Bale, 4 na dakot yung linalagay ko. Naglalagay kasi ako ng apog para hindi mabaho ang tobacco midribs. Pero kapag wala kang apog, okay lang. Ibabad mo siya ng 7 days o 1 linggo. Kailangan natin ibabad para matanggal yung nicotine. Kapag may apog ka, 3 araw lang po. Nakuha po? Sa ikalawang araw, kumuha ng banana leaves. At tadtarin natin ng 2 to 3 inches. Kapag kumukuha ka ng dahon ng saging, yun yung nakabitin pa lang sa puno niya, mga kauong. So, ayan. Ibabad natin ito ng 12 hours, mga kauong. Sa ikatlong araw o 3rd day, i-drain natin yung tobacco midribs at hugasan natin ng 3 beses para matanggal yung amoy niya. Kung walang apog, sa ika-6 na days, tsaka ka lang magbabad ng dahon ng saging. At saka ika-7 days, banlawan mo ng 3 beses yung tobacco midribs. Kaya mas maganda kung may hydrated lime ka. Nabibili ang hydrated lime sa Shopee or Lazada. Nasa Lazada yan. O magtanong ka ng mushroom grower na malapit sa inyo. Tanungin mo kung saan sila bumibili. Banlawan ng 3 beses ang tobacco midribs. Banlawan ng mabuti mga kauong. Kung bago ka pa lang sa channel ko na Franz TV, pasubscribe naman dyan mga kauong. And then, click the notification bell para updated ka sa mga videos na ginagawa ko. Nag-a-upload ako ng paggawa ng kabuting saging F0 at F1 gamit ang iba't ibang substrate tulad ng tobacco midribs, mungo pods, rice straw, banana leaves, at marami pa mga kauong.
At nagtatanim tayo ng kabuting saging gamit ang mga waste material tulad ng dayami, banana leaves, water hyacinth, banana trunks, pinagbalatan ng nyog, at marami pa. Kapag nabanlawan na natin, i-drain muna natin ng 30 minuto. Tapos, ibilad natin sa araw para makuha natin ang tamang moisture content, 60 to 70. Bale, 3 PM ko na siyang binilad sa araw. Every 10 minutes, balibaliktarin mo para maging pantay siya, yung moisture niya. Kung mas mainit ang araw o sa tanghali ka nagbilad, mas madali siyang mag-less ng moisture niya. Kapag binibilad mo siya, bantayan mo mga kauong para makuha mo yung tamang moisture niya. Hindi siya as in na maging dry at sobra sa moisture. Dapat yung katamtaman lang. Mabilisang shoutout pala kay Sir Celo Garcia ng Aringay, La Union. Hello, sir. At kay Ma'am Elinita Esco ng Pampanga. Hello, ma'am. So, ayan, pwede na mga kauong. Nasa tamang moisture na siya. Basa pa din siya, pero hindi siya over moisture. Pag piniga mo siya, walang lalabas na tubig sa iyong kamay. Pero may moisture pa siya mga kauong. Nakuha po. Yung dahon naman ng saging, di ba, second day mo siya binabad. Ikatlong araw, hugasan ng 3 beses tulad ng tobacco midribs. Ganon din yung ginawa natin. Nung nagbabad pala ako ng dahon ng saging, hindi na ako naglagay ng apog. Kaya okay lang. Pero kapag meron kang apog, mas maganda kasi hindi babaho yung dahon ng saging. Banlawan natin ng 3 beses bago natin ibilad sa araw mamaya. Tulad ng pagbilad natin sa tobacco midribs. Bago natin ibilad, pigain mo muna natin tulad ng pagpiga ng nyug. Masyadong matubig po kasi yung dahon ng saging, kaya pinipiga ko mga kauong. Nakuha po. Ibilad natin sa araw tulad sa ginawa natin sa tobacco midribs kanina. So, ayan. Check natin yung moisture. Pwede na tayong maghalo. Ito naman yung composted sodas. Sa dalawa na vlog ko sa paggawa ng F0 at F1 at yung isa na paggawa ng oyster mushroom fruiting bags, makikita nyo po doon kung paano ako mag-compose ng sodas. Balikan nyo na lang po sa mga videos ko po. Pero kapag wala kang composted sodas, pwede naman yung dahon ng saging lang yung gamitin mo po. Bago tayo maghalo, lagyan muna natin ng darak o rice bran yung tobacco midribs at dahon ng saging. Yung composted sodas, kahit hindi na po. Kung napapansin nyo, magkasing dami yung tobacco midribs at composted sodas. At banana leaves at tobacco midribs, tag 50% po sila. 50% tobacco midribs, 50% composted sodas, tas yung 50% na banana leaves at 50% na tobacco midribs. Paghaluin lang natin mga kauong. Bale, dalawa ang procedure na ginawa natin na magkaiba ang substrate. Pero yung ire-recommenda ko na lang sa inyo pang mabilisan yung dahon ng saging at tobacco midribs na lang po. Magkasindami po sila. Pero kung alam mo nang gumawa ng composted sodas, yun na lang po yung gamitin nyo po. 50% composted sodas at 50% tobacco midribs. Paghaluhin nyo po. Nakuha po mga kauong. So, ayan, na-mix na natin o napaghalo na natin. Yung moisture, katamtaman lang guys, 60 to 70%. Pag piniga mo, walang tubig na lalabas sa iyong kamay.
Pero kapag medyo alam mo na medyo sobra yung moisture content niya, pwede mo siyang ibilad konti sa araw para makuha mo yung katamtamang moisture niya. So, ayan mga kauong binilad lang natin. Medyo nagabihan na tayo sa paggawa. Bukas, ibabag na natin mga kauong. So, ayan, katamtaman na yung moisture niya. Medyo basa pa siya, pero hindi siya over moisture. Nakuha po mga kauong. From waste material, turn into gold. Nung kinaumagaan, magbaging na tayo mga kauong gamit ang PP bag. PVC pipe. Uno size po yung diameter niya or yung size niya. At papel. Kung walang papel, pwede po yung cotton waste. O papel na lang po yung gamitin nyo po. Mas madaling mahanap. Ibag na natin mga kauong. Ibag natin ng 500 grams per pack. Or half kilo sa isang plastic po. I-fold natin sa baba niya. At magbag tayo ng mabuti. Dapat yung siksik po. Kaya tinataktak ko po para ma-press po siya. Para mas maganda yung pagka-bag natin sa plastic sa paggawa. Bale, yung bintahan ng planting spoon o binhi, 500 grams or half kilo, 50 pesos po. To 80 pesos. Pero binebenta ko lang siya ng 50 pesos. So, ayan, kinikilo natin. 459 grams pa lang. 492. 3 grams pa. So, ayan, 504 grams na. Mas mabuti yung sobra kaysa nagkulang po, mga kauong. Pag 500 grams na, ilagay natin yung PVC pipe at lagyan natin ng papel. Tignan natin mamaya kung ilan yung magagawa natin sa bidyong ito. Yan ay paggawa ng planting spoon o F1. So, ayan mga kauong 500 grams. Planting spoon po yan yung F1 gagawin natin mamaya. So, ito naman yung gagawin natin na F0 o mother spoon. Bale, 300 grams lang po yung isang pack ng paggawa ng F0 o mother spoon. I-fold nyo po, tapos lagyan ng rubber band o lastiko. 3 ikot po, 1, 2. Bale, 3 lang po na ikot. Huwag nyo pong sobrahan para hindi mag-over vacuum kapag linuluto natin. Bale, 5 na spoon yung ginawa natin sa dahon ng saging at tobacco midribs. At 11 pieces na planting spoon sa banana leaves at tobacco midribs. 5 pieces naman yung tobacco midribs at composted sodas. At na F0. At 15 pieces na composted sodas at tobacco midribs. Bale, gumawa tayo ng marami para mapuno natin yung drum. Bale, 162 po lahat. Pati yung ginawa natin kanina. Ang next step po ay ipapasteurize o i-steam natin ng 8 to 10 hours po. So, ayan, yan yung DIY na steamer ko. Pang low budget pa lang po. Pero, okay naman siya. Ngayon ay ilalagay natin sa steel drum. At lalagyan natin ito ng tubig po. Mga kauong. So, yan. Diyan po ako nag-i-steam. At lagyan natin ng tubig. Huwag nyo pong punuin yung hindi sasagi sa steamer niya. Or sa pinakamataas niya. At lagyan natin ng sako para hindi dumikit yung mga plastic kapag linuluto natin. So, ayan mga kauong. Yan yung mga ginawa natin. Ngayon ay ilalagay natin dito sa drum. Yung paglagay ng plastic po ay patayo hanggang pataas po para mas maganda yung pagkamada natin. Punuin natin mga kauong. Kung napapansin nyo, linagyan ko ng goma at plastic para hindi sisingaw.
At linagyan ko ng butas na konti lang po. Para mas maganda yung pagkaluto niya. At hindi siya magsisingaw ng malakas. Para mas maganda. I-steam o pasteurize natin ng 8 to 10 hours. Kung mas mabuti po, gawin nyo pong 10 hours po. Para ma-sterilize yung mga ginawa natin. So, ayan. In-steam ko ng 10 oras po. Ilagay sa malinis na lugar. Hintayin natin ng 24 hours bago tayo gumawa ng F0 at F1 planting spoon. 24 hours later or isang araw. So, ayan na nga mga kauong. After 24 hours, malamig na siya, pwede na tayong mag-spawning o mag-inoculate. Gagawa tayo ngayon ng F0 o mother spawn at F1 planting spawn. Simulan na natin mga kauong. Mga kailanganin natin sa paggawa. Denatured alcohol, lampara o alcohol lamp, cotton o bulak, PVC pipe, alcohol, stainless na pangbalat natin sa kabuting saging. At yung kabuting saging fresh, yung hindi pa nakabuka or yung hindi pa masyadong nakabuka mga kauong. Ngayon ay gagawa tayo ng F0. Tanggalin natin yung goma mga kauong. At bago tayo mag-cloning, dapat mag-sterilize tayo gamit ang alcohol, denatured alcohol, at yung apoy. Yung ilalagay sa lampara is yung denatured alcohol po mga kauong. Huwag kayo gagamit ng gas kasi mabaho po yun at maasok. So, simulan na natin mga kauong. Bago tayo magsimula, maglagay tayo ng alcohol sa ating kamay para ma-disinfect, matanggal yung mga bakterya. Tapos, lagyan natin ng alcohol yung bulak. At yung stainless na pangbalat natin, lagay natin sa apoy para matanggal yung bakterya, para maiwasan po yung contamination. At punasan natin bago tayo magsimula, para sure na wala tayong contamination. Hatiin ang kabuting saging. Ayan. Hinatin natin mga kauung. Tanggalin natin yung kulay brown. Yung kukunin lang natin ay yung kulay puti. Sa part na po kasi yun, dun yung nag-aamag. Ang tawag po dito ay direct to the substrate procedure. Maglagay ng 2 o 3 tissue ng kabuting saging. Para mas sure, wag natin hawakan yung tissue o yung white. So, ayan, maglagay tayo ng 3 na piraso. Kahit 4, okay lang. Kung mas madami, mas mabilis mag-amag yung gagawin natin, mga kauong. Tapos, lagyan natin ng PVC pipe. At maglagay tayo ng bulak. Wag na natin i-sterilize yung cotton kasi malinis naman siya. Kaya, lagay natin mga kauong. Tapos, takpan po natin ng papel para walang papasok na insekto, para hindi makukontamina, para hindi maalikubukan mga kauong. Tapos, lagyan ng rubber band. Yan, isil natin. Bale, naglagay tayo ng mga 4 na tissue ng mushroom. Ngayon ay gagawa tayo ng F1 planting spoon. Gagamitin natin yung F0 na direct to the substrate procedure. Yan yung ginawa ko noon. So, ika 15 days na yung F0 ko. Kaya gamitin ko na pang transfer. Tulad kanina, i-disinfect natin yung mga gagamitin natin. So, ayan mga kauong, tanggalin natin yung PVC pipe or yung takip. Bale, 1 kutsara lang po sa isang bag.
Tara, maglagay na tayo mga kauong. Ang gagawin natin ay tanggalin natin yung cotton waste at yung PVC pipe. Tapos buksan natin. Maglagay lang po ng isang kutsara. Yung F0 may mycelium na siya o amag. So, ilagay natin sa plastic o yung magiging planting spoon natin. I-incubate natin ito ng 15 days bago mo siya gamitin. Tulad ng F0. So, ayan mga kauong. Lagyan natin ng papel para hindi pasukin ng mga insekto. At hindi maaalikabukan mga kauong. So, ayan. Lagyan natin ng rubber band. I-incubate natin ng 15 days bago mo gamitin. Sa ika-15 days, puno na ng amag yung F0 at planting spoon natin na F1. Bale, ito yung naging resulta sa ating mga ginawa. Yung expiration pala ng F0 tapos F1, for example, January 1 ka nag-spawning. January 15, pwede mo nang gamitin. Sa loob ng January 16 to 30 hanggang katapusan o 15 days, yun yung expiration niya, mga kauong. Huwag nyong patagalin kasi mag-o-over matured siya. Bale, dito tayo magtatanim. Sa next videos ko, tignan natin yung magiging resulta sa ating ginawa. Kung may natutunan ka, pa-subscribe naman dyan mga kauong and click the notification bell para updated ka sa mga videos na ginagawa ko. Maraming salamat po. Kita-kita tayo sa mga videos na gagawin ko. Bale, madami pa akong gagawin na content about mushroom po. Sana subaybayan nyo po ako. Maraming salamat po. Happy mushroom farming mga kauong.